The King of Kings, the Lord of Lords is Jesus. I glorify, I offer up a sacrifice of praise to your name. In your name, oh Lord, there is strength. In your presence, Lord, there is power. And now I sing with all my heart. Sing with all my heart. I praise you, Lord, forevermore. I lift my voice unto the Lord, for Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. I praise you, Lord, forevermore. I lift my voice unto the Lord, for Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. All I sing, and now I found a whole new life with Jesus. I sing this song, I lift my hands and praise the name of Jesus and say, in your name, oh Lord, there is strength. In your presence, Lord, there is power. And now I sing with all my heart. Sing with all my heart. I praise you, Lord, forevermore. I lift my voice unto the Lord, for Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. Sing, I praise you, Lord, forevermore. I lift my voice unto the Lord, Lord Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. I praise you, Lord, I praise you. I lift my voice unto the Lord, Lord Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. I praise you, Lord, I praise you, Lord. I lift my voice unto the Lord, Lord Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. Oh, we praise you, Lord, our God forevermore. Praise you, Jesus. We praise you. Praise you, Jesus. Praise you. Oh, forever, forevermore. I stand with nothing in my hands. There's nothing I can offer but myself, oh Lord, all of myself, yet unworthy of this calling. And still my heart longs to praise, my spirit yearns and faints for you, only for
nothing in my hand. There's nothing I could offer but myself. Oh Lord, all of myself. Yet unworthy of this calling. And still my heart longs to praise
everything you've done for me. Bounded by your heart of hearts, I live for you. Deeper, Lord, I want to know you. Am I forever delighted, overwhelmed, Lord? Really, there's no other. You alone are my desire. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Christian, ang mga Christians na nagpupuri ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga Christians na nagpupuri ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Ang
Praise the Lord sa pumapagpalang gabi sa inyo pong lahat. Maraming salamat po sa ating Panginoon na siya po nagpapahintulot ng lahat ng bagay. At salamat sa Panginoon for this wonderful opportunity. Ganyan po sa ating pong beloved Bishop and Pastor Norma for allowing me to stand before you. So ngayong gabing ito, may panibago na naman po tayong pag-uusapan at pag-aaralan. At alam ko, you're all excited to know kung ano po yung pag-aaralan po natin. But bago tayo magsimula, tayo po muna yumiko at tumingin ng gabay sa ating Panginoon. Tayo po muna manalangin. Lord, we thank you so much, Panginoon, for this wonderful night na binigyan niyo sa amin na muli kami makapag-aral ng mga salita mo. We pray for your wisdom, your knowledge, your understanding, at yaman mo yung spirit of conviction mo at dumaloy sa bawat isa po sa amin na nandirito. Liyan mo kami sa spirit of error. Ikaw po manguna po sa amin, Panginoon. Ang Holy Spirit mo ang mangusap po sa bawat isa po sa amin. At dalayan ko yung mga kapatid namin na uwi galing sa trabaho. Hihatid mo sila na safe and sound sa kanilang tahanan para umabot po sa aming pag-aaral, Panginoon. Mas basa mo rin yung maglingkod at ikaw lamang po ang maitaas sa oras na ito. Maraming salamat. This we ask in Jesus' name. Amen. So praise God. Last week, brothers and sisters, we have studied about how we should walk with God na katulad po ni Enoch. So upang makarating po tayo sa kaharian ng ating Panginoon. And tonight, we will be discussing a new topic, which is about being a captive in the house. For your information, if we are going to read 1 Samuel chapter 3 verses 1 to 18, kayo na lang po ang magbasa. Back then, sa panahon po ng mga Israelita, they were in spiritual darkness. So, they had a judge and a priest. Kaya lang, corruption prevailed upon their religious practice, including their leaders. So during this time, there was no open vision and revelation po was very insufficient from God. So apparently, yung kanila pong religious leader, si Eli po, was already old. He was blind and losing his spiritual discernment. Yun po ang problema. And furthermore, yung kanya po mga successors and children were vile and corrupt. So as a result, God pronounced a curse or judgment on Eli's house. Why? Because of his tolerance and leniency. Mga kapatid, although he was God's medium of revelation and instruction, so being the priest, judge, take note, he failed to spearhead a spiritual reform and awakening. Yun na nakakalungkot. Yung kanya pong permissiveness resulted in their expulsion from the priesthood and judgment. Although Eli was the head and priest in God's house in Shiloh, at siya po'y naninirahan dun po sa perimeter of God's house, unfortunately, he was a captive inside the house of God. At yun po ang nakakalungkot. Nasa loob ka, pero hindi mo alam na captive ka pala. And as a captive, he was bound and powerless to cleanse corruption and purge yung pong iniquity kung saan ang pamilya po at ang mga anak po niya were involved. At nakakalungkot po isipin that a child of God living in God's house can be taken captive. At pwede po itong mangyari kahit kanino. You can be a preacher, or a prophet, or a worker of God, or even an ordinary member, yet a captive. At ito po ang sitwasyon ni Eli. However, brothers and sisters, the question is, how can a man or a person be a captive inside the church? Always remember, when one gets into the church, God does not expect him to be bound and captured. Why? Sa loob po ng church, there is salvation. There is healing, there is safety, ando ng proteksyon, ando ng victory, ando ng kalayaan, ando ng kapangyarihan or power, at nandun din po ang holiness, andun din po ang contentment at ang new life. And most of all, andun po ang Holy Ghost, as found in 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So, brothers and sisters, the greatest institution God has established in the world is the church. Yan po ang totoo. And I just want you to know that the church is a body of living organism empowered by the Holy Spirit. And bilang God's body, the church is destined for victory. Kaya nga sabi sa Matthew 16:18
And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Ibig sabihin, the church is indestructible, it is unbeatable, and invincible. And for your information, when you are inside the church, you are safe and protected, at ang matindi, you are on the winning side, as found in 1 Corinthians chapter 15:57. But thanks be to God, who gives us the victory. Ulitin ko, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. That means no one can defeat you, not even Satan, not even sin, and not even the world. Why? Because the power of the Almighty God is resident and is operating in you, or nananahan po at kumikilos po sa iyo. So therefore, you should not become a captive inside the church. Unfortunately, brothers and sisters, naniniwala po ba kayo that there are some who are like Eli and his children who are captive members inside the church? Or meron po mga Kristiyano who are already in the church, they were baptized, while some are even ministering regularly or attending the church regularly, but they are captives inside the house. It may sound unbelievable, mga kapatid. Yes, pero it is true. Bukang hindi ka panipaniwala, pero totoo. Kaya nga dapat tayo pong maging maingat. Hindi po kasi ibig sabihin na regular kang na uma-attend ay hindi ka na captive. Although hindi ko naman po nila lahat. And apparently, the question is, how can one be a captive even he is a member of the church? Sa paano pong paraan? Unang-una, when one condones or tolerates sin in their lives. Kung babalikan po natin si Eli, ano po ba naging kasalanan po niya? Or what was his sin? It is about tolerating sin. Or yung pong kinukonsinti niya po ang paggawa ng kasalanan. So, as a priest, brothers and sisters, and a judge, he knew what was right and wrong. He knew what is good and evil. Alam niya, why? Bilang judge, his responsibility was to execute judgment over evil. So he was to expose the sin of Israel. Yun ang trabaho niya. But he failed to do this. Hindi niya po nagawa. Bakit? He and his children were involved. Mga kapatid, oftentimes it is hard to deal with our own sin. We will be captured by Satan if we are going to permit or tolerate sin in our lives. Yan po ang totoo. And the only way Satan can hold us is by sin. Kaya nga, kailangan po natin wasakin, sirain ang kasalanan, otherwise sin will destroy us. If we will condone or we will tolerate sin, it will bind and capture us. Kaya nga sabi sa John chapter 8 verse 34, he that commits sin is a servant of sin. Ikaw daw alipin ng kasalanan pag gumagawa ka ng kasalanan. And also in 1 John chapter 3 verse 8, ang sabi rito, he who sins is of the devil. Imagine that. Ang sino ba daw nagkakasala ay sa devil, for the devil has sinned from the beginning. Ang sabi, he that commits sin is of the devil. Ibig sabihin, you are a captive of Satan if you continue in sin. Second, when you no longer hear from God, what happened to Eli, brothers and sisters? He became blind and deaf spiritually. Imagine, he became a dirty old man, sabihin na natin. So, he lost his spiritual sensitivity and vision and make himself fat with the fattest offerings of Israel, as found in 1 Samuel chapter 2 verse 29. Why do you kick at my sacrifice and my offering, which I have commanded in my dwelling place? And honor your sons more than me, to make yourselves fat with the best of all the offerings of Israel, my people. Imagine, mga kapatid, while he was serving God, at the latter stage of his service, he lost his contact with God. Bakit ko po sinabi? 1 Samuel chapter 3 verses 1 and 2.
Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli. And the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread revelation. And it came to pass at that time while Eli was lying down in his place, and when his eyes had begun to grow so dim that he could not see. So during his ministry, there was no vision or no revelation. And if there was, ibig sabihin, God's revelation ceased tumigil, huminto. So yung pong kanyang kondisyon was so pitiful up to the point na nagmakawar, nakiusap po siya kay Samuel to tell him what God revealed to him. Imagine, nakiusap ka kay Samuel para sabihin lang sa'yo kung anong nire-reveal ng Diyos. In fact, yung nangyari po kay Eli and his house was a tragic truth. Imagine, baliktad po ang nangyari sa kanila. Hindi po ba dapat habang tumatagal po tayo sa paglilingkod or sa pananampalataya po natin sa Diyos, all the more na tayo po'y nagiging malapit po sa Kanya, nagiging close po tayo sa ating Panginoon at lalo po natin siyang nakikilala ng lubusan? So dapat as we grow in faith sa ating Panginoon, lalo tayo nakakarinig sa Kanya. But how come this was not the case? Some become even more rebellious. Others become more worldly. Ibig sabihin, paurong ng paurong or paatras ng paatras ang pananampalataya instead na paabante. Meaning to say, ang iba po bumabalik po sa dati. And worse is sa kasalanan. Why? Some no longer hear from God. At yun po ang mabigat. Kumbaga, para ka ng bingi. Bakit? Hindi mo na kasi naririnig ang tinig ng Diyos. Dahil nalubog ka na muli sa kasalanan. Perhaps one of the reasons why ang iba po no longer read and listen and obey the truth. So instead, they listen to dramas, to gossip, to issues, and fables, as found in 2 Timothy chapter 4, verses 3-4. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Darating ang panahon na hindi na sila makikinig sa sound doctrine, sa tamang doktrina, but according to their own desires, because they have itching ears. They will heap up for themselves teachers. Kukuha sila ng mga guro or magtuturo. And they will turn their ears away from the truth. Alisin nila yung pandinig, yung tenga nila, hindi na sila makikinig sa katotohanan. And be turned aside to fables. Brothers and sisters, ang sabi po sa Matthew chapter 4, verse 4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word, yung bawat salita that proceeds from the mouth of God, yung bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. That means, we should live by the word, not on fables, not on gossips, o yung mga bagay lang po na gusto natin pakinggan or nagiging selective tayo sa pagmasarap sa tenga, okay, pagka hindi ayon sa principle mo, hindi maganda sa pandinig mo, ayaw mo nang pakinggan, ayaw mo nang makinig, which should not be the case. Dapat lahat po yan, naaayon po sa salita ng Diyos, ay pakinggan at tanggapin po natin. It should be our life. As said in John chapter 6, verse 63, it is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. Ito po ang buhay po natin, and once we disregard it and stop feeding our souls with it, we will go back into our old life. Sa madalit sabi, babalik tayo sa dati and go back to our old sins again. Kaya nga sabi sa 2 Peter chapter 2 verses 20-22, for if, after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and overcome. The latter end is worse for them than the beginning. Mas lumala po sila kaysa nung umpisa. For it would have been better, mas mabuti pa daw sa kanila, for them not to have known the way of righteousness than having known it kaysa sa nalaman nila, to turn from the holy commandment delivered to them. Verse 22, but it has happened to them according to the true proverb. A dog returns to his own vomit, and a sow having washed to her wallowing in the mire. Ibig sabihin, bumalik ka sa dati mong buhay. Kung dating, for example, palaaway ka, balik ka sa dati. Kung dating palasigaw ka, mainitin ang ulo mo,
babalik ka sa dati or bumalik ka sa dati. And if this happens, we will be captured and bound again by sin. At yun po ang mabigat. Hindi mo alam, tinali ka na naman ulit ng kasalanan. Bumalik ka na naman sa kasalanan. Brothers and sisters, either the Bible will keep you from sin or sin will keep you from the Bible. Therefore, I urge you, brothers and sisters, ladies and gentlemen, to read, to listen, and feed on God's Word, and you will grow stronger and defeat the devil. Remember, ang salita po ng Diyos is the sword of the Spirit. At pag ikaw po'y punong-puno ng salita ng Diyos, you will be able to resist and defeat Satan and sin. Nothing can slave you again. Not even Satan. Kaya nga sabi ni David sa Psalms 119:11, your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. That means, hindi mo kayang bihagin muli ng basta-basta ang mga tao na babad sa salita po ng Diyos. Pangatlo, when you no longer pray to God for guidance. At ito po ang isa sa madami po ang nadadali. Yung hindi ka na kumukonsulta sa Diyos para i-guide ka. Kaya marami po napapahamak. At ilan na po napahamak without God's guidance. Kaya nga sa chapter 2 tsaka chapter 3, hindi man natin nababasa na ito po si Eli ay nanalangin sa ating Panginoon. But we know of Hannah praying desperately unto the Lord sa 1 Samuel chapter 1 verses 10 to 13. And she was in bitterness of soul and prayed to the Lord. Ulit ko, and prayed to the Lord and wept in anguish. Then she made a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your maidservant and remember me, and not forget your maidservant, at hindi mo ako kalimutan, but will give your maidservant a male child, bibigyan mo ko ng anak, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall come upon his head. And it happened, nangyari, as she continued praying before the Lord, that Eli watched her mouth. Napanood or nakita ni Eli. Now Hannah spoke in her heart, only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore, Eli thought she was drunk. Kala ni Eli, lasing po itong babae, si Hannah. Mga kapatid, can you find a single instance wherein ito po si Eli was praying to God or nanalangin po sa Panginoon? I could not. And this is one of the reasons why there was a spiritual blackout in Israel. And there was no revelation, no prophecy, no vision, no revival, and no victory at all. Why? Prayer was lost among them. Nawala ang panalangin. At ganyan po ang mangyayari pag kulang at nawala po ang panalangin po ng mga anak ng Diyos. I believe that the absence of prayer contributed sa moral bankruptcy po ni Hophni tsaka ni Phinehas na anak po ni Eli. Kaya nga sa 1 Samuel chapter 2 verse 12, now the sons of Eli were corrupt. They did not know the Lord. That means they were ignorant of God. Ibig sabihin, hindi po nila kilala na lubusan ng Diyos, even though they were the sons of Eli. How tragic was that? Kaya nga sabi ni Samuel Zumeri, a prayerless man is a godless man. For your information, ladies and gentlemen, brothers and sisters, prayer is essential for victory. How can we know God and His mind without talking to Him or without prayer? Paano natin malalaman? What about ang salita ng Panginoon in 1 Samuel chapter 3 verse 7? Now Samuel did not yet know the Lord, nor was the word of the Lord yet revealed to him. Brothers and sisters, we will know God by talking to Him in prayer. Doon lang natin siya makikilala ng husto. And without God's guidance, we are going to fail, and that is the truth. At ang isa po sa dahilan why we lose in our warfare is because we are powerless, and we are powerless because we are prayerless. Ang dami nating plano sa buhay. But without prayer, they are nothing but fig leaves. And truth be told, we will never defeat our enemy if we don't pray.
And we will not be able to save the lost, win souls for Jesus Christ if we don't pray, or even heal the sick people if we don't pray, or cast out devils without prayer. Why? Prayer means power, and more prayer means more power. Yan po yung magiging shield po sa mga kaluluwa po natin. When we don't pray, brothers and sisters, pwede po tayo mapunta sa apostasy, sa backsliding. Why? Ang isa po sa dahilan why people backslide is prayerlessness. Kaya nga po marami po ang nanghihina, marami nagtumatalikod sa Panginoon because some lack or lost prayer in their Christian life. And I am telling you, brothers and sisters, even though you are a busy Christian, perhaps you are a preacher, a teacher, a worker, or even a member, or you live inside the church. If you do not pray, you will be captured again by sin or Satan one day. If you remember the story of one of the best evangelists, ano nangyari sa kanya? He fell when he no longer prayed for more than 2.5 hours a day. Yung kanya pong vulnerability can be traced back doon sa kanyang kakulangan sa pananalangin. That means if we pray enough, we will not fall into temptations easily. Why? Because prayer will keep you away from spiritual bondage and captivity. And if ever you are bound or captured by sin, prayer will deliver you and set you free. Nakita nyo si Apostle Paul tsaka si Silas sa Acts 16. Doon nakulong po sila. Ano lang po ginawa nila bukod sa praising? They prayed. Ano po resulta? Na-shake po yung lugar and their chains were loose. Why? That is because of prayer. Now, pang-apat, when one no longer has contact with the Spirit of God. Mga kapatid, I just want you to know na isa po ito sa mabigat. What happened to Eli and his children? They committed a sin that could not be purged. Take note, that could not be purged with sacrifice or sin offering. Could you imagine that? Kahit mag-sin offering ka pa. Sa 1 Samuel chapter 3 verses 13 to 14. For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knows, because his sons made themselves vile, and he did not restrain them. Hindi niya pinigilan. Kinunsinti niya sa madalit sabi. And therefore, I have sworn to the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be atoned for by sacrifice or offering forever. Hindi daw maa-atone ng sacrifice or ng offering magpakailanman. So this sounds an unpardonable sin. Yes, it is. And I just want you to know that the blasphemy of the Holy Ghost is the unpardonable sin in the New Testament. But Eli, together with his children, yung mga kasalanan ng mga anak niya, is an unpardonable sin in the Old Testament. At naniniwala po ako na ito po si Eli, together with his household, sin against God or the Spirit of God as the Israelites did in the wilderness sa Acts chapter 7 verse 51. Basahin po natin. You stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit. You always resist the Holy Spirit. As your fathers did, so do you. However, mga kapatid, the house of Eli was indeed a captive of sin. Why? Only a man that has lost his contact with God will commit such a terrible sin. Tragic, but true. Ibig sabihin, if we lose our contact, our connection with God, or if we lose God's Spirit, we are going to become a victim of sin, which will eventually capture us all over again. But the question is, can this happen to a Christian like you? Sure, it can happen to each and every one of us. Sama nyo na ako dun. Nangyari nga kay Eli tsaka sa mga anak niya. In fact, it even happened to King Saul sa 1 Samuel chapter 16 verse 14.
But the Spirit of the Lord departed from Saul. Ulitin ko, the Spirit of the Lord departed from Saul, and a distressing spirit from the Lord troubled him. Brothers and sisters, kung mayroong mang dapat mawala po sa atin, ay yan po ay ang kasalanan. Hindi po ang Espiritu ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul, grieve not the Spirit of God. While si King David, ang sabi niya, take not thy Holy Spirit from me. That means, when the Spirit of God departs, you will be captured. Nakita po ninyo what happened to Samson when he lost God's Spirit in Judges 16:20. And she said, the Philistines are upon you, Samson. So he awoke from his sleep and said, I will go out as before at other times and shake myself free. But he did not know, take note, he did not know, hindi niya alam, that the Lord had departed from him. Hindi niya alam, wala na yung Spirit ng Lord sa kanya. So as a result, he was bound, he was captured and blinded by the Philistines. Imagine that. All because nawala ang Spirit ng Panginoon sa kanya. Umalis ang Spirit ng Lord sa kanya. What happened when the Israel lost the Ark of God? Representing God's glory and presence. Ano nangyari doon? Kung naalala po niyo, familiar kayo sa story. They were slaughtered by the Philistines. What about si Hophni at si Phinehas? They were slain. And Eli also fell into his death upon hearing the bad news. Why? They lost the presence of God's Spirit. Brothers and sisters, as priests, they should have been the first to partake of God's presence. Tapos sila yung unang-una. They were anointed spokesmen. Sadly, it was not the case. Kumbaga sa isa pong cook, kung paano po ang isang cook, nang una makakatikim ng kanyang luto niya, ganun din dapat sana sila Eli, si Hophni, at si Phinehas. But they did not enjoy this. Why? Because little did they know that they were captives while ministering to God. That is why, brothers and sisters, ngayong gabing ito, the Lord is reminding us and talking to us right now, not to be a captive of sin, not to be a captive of Satan, or not to be a captive of fear once more. Huwag kang pumayag. Minsan ka nang pinalaya ng Diyos, huwag ka nang pumayag ng magpagapos pang muli. That is why to all our first-time viewers, kung pakiramdam mo na ikaw nakagapos, gusto mong makalaya, there is only one way. And that is by accepting Jesus Christ in your life and by believing in His gospel for you to be saved so that you can be freed from sin. Now, pag sinabi po natin salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. Now, it is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y nanampalataya, tayo naniwala, wala na po tayong gagawin, hihinto or tutuldok na po tayo doon. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ng pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing.
But rather, we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya lang po, another question is, how will you obey? It is found in the book of Acts, chapter 2, verse 38. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. Ulitin ko, be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ang dami mong kasalanan, ang dami mong kapalpakan, or ikaw na yung pinakamarumi, pinakamasamang tao sa balat ng lupa, but for as long as nandun po yung genuine repentance or yung pong taos-puso na pagsisisi, believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po'y babautismon sa tubig at ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, we were buried with Him through baptism into death. That just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Bakit? Dahil ito po ay simbolo or para pong inililibing natin ang ating pong mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. And take note, hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-aalis at paghuhugas po ng ating po mga kasalanan. So yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ating transformation, yung ating po regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po, na nabanggit po sa Romans 8:11, ganyan po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Aminin nyo man hindi, sa lahat ng mga first-time viewers po natin, lahat tayo may kahinaan. Kung minsan, pinipilit natin magbago 1 buwan, 2 buwan, sa mga susunod na panahon, bumabalik po tayo sa dati. Bakit? Sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. Yan po din yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. Nakatulad po na napakinggan po natin na napakahalaga po ng Holy Spirit na wag dumipart or umalis po sa ating po mga buhay. Kasi yan po yung magpapaalala po sa atin para mapagtagumpayan yung lahat ng mga kasalanan. Kaya importante po na tanggapin po natin ang Holy Spirit din po. So unang-una, tandaan po ninyo, kailangan mangyari po sa atin ito. Unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Hindi po sa kung kaninong pangalan, kundi sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo lamang po. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng mga first-time viewers po natin, pwede po ba na itaas po natin ang ating dalawang kamay sa lahat po ng gustong makalaya, lalo na po sa kasalanan. Taas natin ang ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon. Yuko natin ang ating pong ulo. Pikit natin ang ating pong mga mata. And please repeat after me with this prayer na habang binabanggit natin ang panalangin ito, nandun yung taos-puso na tayo po yung nagsisisi at humihingi po ng tawad sa ating Panginoon. Sige po, manalangin po tayo. Please repeat after me. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa 3 araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, andyan po yung mga telephone numbers po natin. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. Otherwise, andyan po ang ating mga FB page. Iwan lang kayo ng mensahe para mabigyan po namin kayo ng further instructions. So meanwhile, bilang pagtatapos mga kapatid, muli yuko natin ang ating po mga ulo.
Lord, we thank you so much, Panginoon, for this wonderful message, this wonderful reminder, Panginoon. Salamat, Panginoon, na patuloy kami pinapaalalahanan mo. Hayaan mo, Panginoon, O God, na as we go through with our Christian life, ay patuloy na kami matuto na maging mapanalanginin, Panginoon. Huwag mong hayaan na mawala yung connection namin sa iyo. Huwag mong hayaan, Panginoon, O God, na mag-depart ang Holy Spirit mo sa amin. Sa araw-araw ng aming mga buhay, hayaan mo, Panginoon, na andun, paramdam mo sa amin ang presensya mo na ikaw ay kasama po namin. At iiwas mo kami sa paggawa ng kasalanan sa mga hindi magaganda, Panginoon, sa impluwensya ng sanlibutan, Panginoon. Patuloy, basbasa mo kami. You cover us with your blood, Panginoon, O God, every day of our lives, Panginoon. At samahan mo rin po kami ng mga angels mo, Panginoon, O God, na sa gayon, Panginoon, ay hindi po kami mapahintulot sa mga hindi magaganda, Panginoon. Patuloy, O Diyos, we look forward sa susunod na linggo, sa mga ituturo mo po sa amin, and continue to bless us once again all throughout the week. Maraming salamat po. We give you praises, honor, and thanksgiving in Jesus' name. Amen. So once again, brothers and sisters, God bless every one of you, and to God be all the glory. Great is your faithfulness, your faithfulness. What I'm still in your hands. This is my confidence. You'll never fail me. And this is the confidence that we have in Him. Jesus said, have faith in God. For surely I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Therefore Jesus saith to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them,